Gawin natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. So, lamahan niyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya ng buhay, biyaya ng bukasyon na aking ipinagdiriwang sa araw na ito. 35 taon sa pagkapari, higit sa kalahati ng buhay ko sapagkat ako'y 63 years old na. Kaya higit sa kalahati ng buhay ko, paglilingkod sa Diyos at sa simbahan, hindi na masama. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, aminin natin na tayo mga makasalanan na palagi nangangailangan ng awa at patawad ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambay ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem,
Hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong na malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon na kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na tapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo niyang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya'y natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalay itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niya'y karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas, ngunit ngayon naghahambog, sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, Panginoon aming hukom, Haring nag-uutos, ngayoy kaligtasan iyong hiyatod. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit
anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan ng banal na Ebanghelyo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga pinakamamahal na mga kapatid, at sa ating minamahal na Kura Paroko, aking best friend, Father Ray. Maligayang bati sa pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng iyong pagkapari. Palakpakan nga po natin ang ating minamahal na Kura Paroko. Kami po ni Father Ray ay magka-batch. At ang tawag namin sa grupo namin ay Bunch of 9. Siyam po kaming naging pari sa mga panahong iyon na nakatira rin sa Obispo Almario sa Malolos. At sa siyam po, awa ng Diyos, 2 na po ang sumakabilang buhay, 2 ang sumakabilang bahay, at sa awa po ng Diyos, 5 ang nananatili pang gumagaod sa buhay, at sa tulong ng inyong pong panalangin at suporta ay patuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kakapagdiwang ko lang din po ng aking 34th, kaya ito rin po ang suot ko. Minabuti kong magkaroon din ng kaugnayan itong ating pong pagdiriwang. Kasi po pag nagdiriwang na po si Father Ray ng kanyang 35th, malapit na rin po ako sa aking magkabatch nga po kami bali. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin kung paanong nangangailangan ng Panginoon ng mas marami pang mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kaya naman din po nagdiriwang ang ating mga pari ng kanilang anibersaryo ay upang maging para na ring vocation campaign. Kagabi po, nagmisa kami maraming pari, pamumuno ng obispo sa aming pong munting kapilya. Tiga Baliwag po ako sa Santa Barbara, ang aming nilakhang bisita at baryo. At doon po, mga 7 o 8 na kaming naging pari sa awa ng Panginoon. Lagi pong iyan ang ating basihan na tinatawag ng ating mahal na Panginoon ng ating mga kabataan. Doon po kami naging mga sakristan, naging mga legionary, meron din pong naging superiora ng MCST, ang Mother Dory 1, na siyang aming head po sa Legion. At itong pagtutulong-tulong na ito ng mga lingkod ng simbahan, tulad po sa Children's Mass, sabi ng aking ina, birthday din po niya kahapon, umaamot din po ng panalangin sa kanya 87th birthday.
may produkto na rin po yung Children's Mass. Yung aming pong kwenta, pinsan ko rin po, si PJ Tomas, na aktibong naging miyembro ng bisita sa Children's Mass at pagiging lektor, pagiging lingkod ng simbahan. So, sa araw na ito ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng Padre, dinadalangin din po nating lahat na dumami pa ang bukasyon dito sa ating parokya. At nawa maging inspirasyon kaming inyong mga lingkod pari sa paglilingkod sa Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon, sabi po ng San Pablo, hindi niya na binabawi yun. God's gifts and His call are irrevocable. Yun po ang sabi niya sa kanyang liham sa mga Romans, sa mga taga-Roma. Ang pagtawag niya, ang pagkakaloob niya ng mga biyaya, ay hindi naman po nakadepende sa atin. This is not contingent on our worth, our fidelity, yung ganansya natin o yung husay natin, yung ating pagiging karapat-dapat tumanggap dito. Palagi pong malayang biyaya, masaganang biyaya. At si San Pablo rin ang may sabi, kumbaga nga po, sa sisidlan kami palayok lamang upang makita na ang yaman talaga hindi sa amin, kami tigapagdala lang. Bagamat hindi kami karapat-dapat, bagamat kulang at kulang kami, sabi nga po ng ating San Andres, kulang tayo sa pagiging mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Happy Fiesta po pala. Absent lang din ako at natapat po sa maraming schedule. Ako po'y miyembro ng Levites at may 2 pong tugtog ang Levites sa araw na yon. Isa sa ating mga kabataan sa ating Diocesan Youth Day at isa po ay sa 60th anniversaryo naman po ng ating Seminaryo Minor. At, sa pagdiriwang po ngayon, 60th, minabuti po ng mga bumubuo at umuugit sa ating Alumni Association ang lahat ng pari ng malolos ay maging mga honorary members ng ating minor seminary. So pagdasal po natin ang ating Seminaryo Minor dahil aandap-andap po ang bokasyon dahil pandemya din. We only have 36 seminarians. Sana madagdagan pa. At sana, maalala ko po yung sinabi ng ating Santo Papa, John Paul II, our great late Saint John Paul II, sa, I think it was World Youth Day that was held in Scotland. Sa Scotland din po, alam natin ang Saint Andrew rin, San Andres din, ang patron. And yung pong pinagnilayan nila yung pakiramdam ng San Andres na kulang. Yung when he introduced to the Lord a young boy who had a few loaves. Iilang piraso po sabi. Paano po makakasapat ito sa dami ng mga taong nagugutom at dapat pakainin? Pero kahit po pala kulang at kulang tayo in spite of our inadequacies, mga kapintasan natin, kahinaan natin, kasalanan natin, kakulangan natin. Basta't mahalaga, malagay tayo sa kamay ng Panginoon ang biyaya ng ating pagkatao, ang biyaya ng ating buhay. At kahit po kulang at kulang tayo, siya na ang magpupuno at ito'y magiging sapat at nag-uumapaw pa. Kaya nga pong sabi ng Santa Teresa ng Avila, solo Diyos, basta. God alone is enough. God alone suffices. Siya lang ang nakakasapat. Siya lang ang kumukumpleto talaga sa mga sitwasyon. Sana po dumabi pa ang mga taong tutugon sa paanyaya ng Panginoon. Kasi po, kapag marami tayong nagtutulong-tulong sa ating parokya, sa paglilingkod sa Panginoon,
nagaganyak natin ang mga kabataan natin na tumugon sa paanyaya na maging misyonero, katulad ng San Francisco Javier, katulad ng mga sumunod sa Panginoon at naging kanyang mga apostol, tulad ng San Andres, ng San Pedro, San Pablo. Ngayong panahon ng Advento, pinagdidinilayan po natin higit ang ating sama-samang paglalakbay in our synod on synodality. And let it be a recurring theme sa ating pong mga pagdiriwang na tayo ay sama-sama sa paglalakbay. Kailangan natin ng mga leader na mag-aalay ng buhay para lalo tayong magkabuklod-buklod. At dito sa daan, magkakasama tayo, mapaalala sa atin ang presensya ng Panginoon. Let us be this presence of God. Di po ba malapit na ang Pasko? Ang maganda pong pagnilayan din natin, God's presence and presence. Ang mga kaloob niya ay tayo rin. At kapag tayo, when we understand that persons are gifts, we are gifts of His presence. Sabi, hindi naman yung mga regalo mahalaga, kundi yung presensya. And when we speak of gifts, sana po hindi lang material, kundi we are spiritual gifts, the best, the choicest gifts that God can give. May pinapadalang mga tao sa buhay natin na tunay na biyaya niya, tunay na pagpapala niya. At sana tayo rin po ganun. Tayo nagiging biyaya para sa iba. Our world still needs a rescue mission. Alam natin ang Pasko is a story of this rescue mission para tayo mga damsels in distress. We need our Prince Charming, our Prince riding a white horse in his shining armor. Kailangan nating maligtas. Iba't iba ang mga kinasasadlakan ng mga tao. Ang mga kulungan natin, mga piitan natin, mga tanikalang gumagapo sa atin. And only God can save us. Pero sa pagtutulong-tulong po natin, being the gifts that God does give in our world, in our times, nararamdaman ng mga tao ang presensya niya. At dumadatal tayo, we bring about His advent, ang kanyang pagdating sa pamagitan po ng ating pagnanais na higit na makatugon sa kampanin ng pagmimisyon, paglilingkod sa Panginoon. Kaya pinaalala ko sa aking best friend, Father Ray, that God's call and His gifts para sa Kanya ay irrevocable. At ang dalangin natin, patuloy niyang pagkaloob itong mga biyayang ito for another 35 years or even more. Para sa 70th, makapagpasalamat siyang patuloy sa ating mahal na Panginoon. Kaya po ba natin 70th? Sa bagay, si Mons Docon, kami pong tatlo ay puro po may connect din sa Giginto sa San Ildefonso. At ang Monsignor Roman Nocon po na nakasama naming tatlo ay 92 years old, turning 93 as we approach the New Year. Feb 28 po ang birthday niya. Siya po, aabot yan sa 70th dahil 64th anniversary na po yan, yata niya. So sana po ay patuloy na maging malusog sa pangatawan at sa kanyang kaluluwa, sa kanyang puso, ang ating minamahal na kapatid at lingkod, pari, na nagdiriwang ng kanyang choral anniversary. Choral at Jade ang anniversary po na ito. At ito ay magandang paalala sa atin ng yaman na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa mga paring hinihirang niya. At ang choral daw po ay parang mayroong healing na para sa mga previous hurts natin, mapagaling tayo, madalisay tayo ng Panginoon, at makatingin tayo sa hinaharap
para sa mga bagong bubuksan ng Panginoon na pagkakataon, oportunidad upang higit nating mapaglingkuran siya sa katauhan ng isa't isa. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong patuloy na pananalangin sa Father Ray, ating mahal, at sa amin pong inyong mga lingkod pari. At Father Ray, patuloy kang maglingkod sa Panginoon sapagkat siya ang pumili sa iyo at patuloy kanyang gagawing hinirang niya, biyaya niya, tagapamuno niya sa aming paglalakbay patungo sa Kanya sa buhay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pang-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na umikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kailang tapat at pagpapatoo kay Kristo sa kailang mga gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyong kaligtasan sa pamamagitan ng kailang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang naway maipamana sa kailang mga anak ang kailang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay, at mga sawi naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa na walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ng kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao. Sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pamanaw, lalo ng si Father Ray Fernando. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Andres, namin pintakasit ang lahat ng mga banal ni San Francisco Javier na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin at pagkapuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ngayon ilakas loob nating dasalin sa awit ang panalangin ng magkakapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian. Magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Sumunod tayo at maglingkod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, naiyakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Alam ko nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit iyo na itong batid. Layo man isip ko'y di lingid. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipad
sa dulong dagat mapadpad. Daratnan pa rin pag-ibig mong wagas. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay maglulutawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco, para ang kapwa ay mailigtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamta namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos.